So patuloy ang napakainit na usapan ngayon patungkol kay LeBron mga kaibigan, sa kanyang pagiging free agent na kung anong team ba ang pupuntahan ni LBJ para ipagpatuloy ang paglalaro sa NBA next season. Pero bago yan ay unahin muna natin itong patungkol naman dito sa number 11 pick rookie ng Dubs na si Axel Lendebor, kung saan napaka-consistent ng magandang performance na ipinapamalas niya sa Summer League. Last game versus Dallas kalaban ang kanyang former teammate sa Michigan na si Morris Johnson bilang 9 overall pick ng Mavs, ay nanalo po ang GSW sa likod ng double-double performance ni Axel na nagtala ng 21 points at 10 rebounds. Solid na solid ang ipinapakita ng rookie ng Dubs sa Summer League, talagang makikita natin na handang-handa na siya sa liga at paniguradong malaki ang maitutulong niya sa Warriors sa susunod na season. Sureball ang kanyang galawan ay fit sa sistema ng Warriors kaya napaka-exciting panoorin si Axel Lendebor maglaro sa Golden State next season. Isang napakamatinik na two-way player, may depensa at may totoong malakas na opensa siya, parang 22 Andrew Wiggins yung dating ni Axel. Yung ibang fans naman sinasabing may galawang LBJ, si Ax isang matinik na all-around player, may dribble playmaking, shooting sa 3-point lane, at kayang mambuli ng bantay sa ilalim ng basket. Higit sa lahat mararamdaman natin ang kanyang pagiging matapang. Mukhang hindi natatakot kahit sino ang makalaban, napakataas ng confidence kaya solid talaga siya. Yung kanyang talento para sa akin ay hindi pang number 11 pick, mukhang pasok na pasok sa top 5. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa rookie ng Golden State Warriors na si Axel Lendebor? Mag-comment lang po. Sa kabilang banda naman ay nangunguna pa rin ang team ng Cleveland Cavaliers na posibleng puntahan ni LeBron. Sobrang matunog ang pagbabalik Cleveland ni LBJ, kung saan maraming fans rin ang naniniwala na talagang babalik nga raw ng Cavs ang all-time leading scorer. Pero para sa akin, ewan ko lang kung babalik si LeBron sa Cavaliers na magiging kakampi niya doon si James Harden at Donovan Mitchell. Hindi ako sure na gagawin yan ni LeBron, kasi kung iisipin po natin ng may lalim at paulit-ulit mga kaibigan, mukhang mas may lakas ang Lakers next season na may healthy Luka at Austin Reeves kesa sa lineup ngayon ng Cavs. Kaya naman sa tingin ko hindi sapat ang lalim ng Cleveland para mag-champion si LeBron next season. Alam naman natin na dagdag singsing ang pakay ni James kaya siya umalis ng Lakers at maghanap ng team na sa tingin niya ay magkakampyon siya. Naniniwala ako na hindi sapat ang lakas ng Cleveland para piliin ni LeBron. At isa pa, pansinin po ninyo ang sinabi nitong si Iman Shumpert, dating kakampi ni LeBron sa Cavs. The playing style of Steph Curry would benefit LeBron much more than the playing style of Donovan Mitchell and James Harden. It's going to be a tough match. I could be previewing based upon what I watched, and James Harden wasn't even given a fair chance of saying, this is the offense that suits us best. He didn't get that fair chance. He got thrown in the mix as of late. That style doesn't fit LeBron. Ngayon ay pansinin rin naman natin ang nakakagulat na sinabi nitong si Brian Windhorst mga kaibigan, isang trusted NBA source na kilala ng marami, kung saan sinabi niya at may nagsabi lang rin nga raw sa kanya na done deal na si LBJ sa ibang team at ito ay hindi sa Cleveland Cavaliers. I just want you to know that I'm hearing stuff in other cities too. I'm not going to say who, but I had somebody on the phone with me today that I consider a good source who was swearing it's a done deal in another city a couple hours ago. Okay? So grabe, dagdag init sa usapin ito tungkol sa free agent LeBron James. Ang tanong ng marami, kung hindi sa Cavs ay sa anong team ang tinutukoy niyang done deal na. Pwedeng sa Miami Heat, Philly or sa Golden State Warriors. Hindi pa malinaw kung saang team ang punta ni LeBron, ibig sabihin isang malaking chismis lang din ang sinabi ni Windhorst. Kayo mga kaibigan, naniniwala ba kayo na may kupunan na ang sureball na pupuntahan ni LBJ at hindi ito Cavs? Mag-comment lang po. Samantala, kanina ay tinanong po ang agent ni LeBron na si Rich Paul kung ano ang update sa pagiging free agent ni LBJ. Kung saan sinabi niya na kumbaga nasa proseso pa rin ito hanggang ngayon at ini-enjoy daw nila. Dagdag pa niya, nasa kay LeBron ang desisyon, magsasabi lang daw si LBJ sa kanya kung ano ang magiging final decision. Ngunit bago tayo magpatuloy ay subukan nyo pong maglaro sa bagong laro na Puzzle Dog. Hindi po ito isang sugal, hindi nyo na kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita na kayo kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa Puzzle Dog ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Para sa Golden State Warriors mga kaibigan ay mismong si Rich Paul na ang nagsabi na talagang totoong nakakatakot ang magiging tandem ni Steph at LBJ sa Dubs.
Hindi mo nga daw sila gustong kalaban lalong-lalo na pagdating ng playoffs. So ibig sabihin base sa sinabi ng agent ni LeBron ay mukhang napaamin na ito na Warriors ang pupuntahan o dapat sani ba ng all-time leading scorer kung gusto niya ng kampyonato. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo kung matuloy si LeBron sa Warriors kasama ang greatest shooter? Mag-comment lang. Again, I'm right and Vinny's wrong. So to me, it's Golden State. Golden State just makes perfect sense for LeBron James. When him and Steph Curry are together, it is basketball nirvana. We saw this at the Olympics. These two guys know how to play together. Just the idea of LeBron James, Stephen Curry, pick and roll, Draymond helping run that offense, the old guys getting together. This just feels like a storybook ending, a way to end that rivalry that defines.